sa pagpapatuloy ng ginagawa nating motorcycle adventure. Mula dito sa Burawan Island ay babiyahe naman tayo ng 8 oras papuntang Legazpi, Albay. Guys, time check natin, mag-alas 10 na po ng umaga. At nandito na po tayo ngayon mismo sa may pinakabayan ng Legazpi, Albay. Madadaanan natin ang iconic na Old Zigzag Road ng Atimonan, Quezon. Yan guys, ito na yung tinatawag nilang Old Zigzag Road ng Quezon Province. Madadaanan din natin ang nagagandahang Coastal Road ng Gumaca at Lopez, Quezon. Yan guys, dito may mga signage na naman. Kapag dumiretso ka doon, papunta yun ng town proper ng Lopez, Quezon. Ngayon dito ay dadaan. Pabicol tayo. Bypass road ng Calawag Diversion ang dadaanan natin. Dadaanan din natin ang mapaghamong taas-babang kalsadahan ng Bicol via Bypass Road. Isang bypass road na dumadaan sa mga bulubundukin ng Lopez, Quezon. Dinisenyo ang kalsada para mabawasan ang traffic sa town proper sa bayan ng Lopez, probinsya ng Quezon. Kaya tara guys, samahan niyo ako sa unang pagkakataon na paglalakbay ko gamit ang aking motorsiklo papasok sa Bicol Region. Let's go! Grabe oh! Ang taas ng pakyat! Wow! Grabe ang taas na ito! Hindi ako na! Yes! Kala ko hindi aahon eh. Yan guys, palabas na kami ng Burawan Island. Bali yung van na inarkila namin, pauwi na siya. Pero kami, diretso kami ng Bicol sa classmate namin. Puntahan namin doon. Bali 3 motor lang kami diretso ng Bicol. Time check natin is 1:26 na po ng hapon. At yun nga, palabas na kami ng Burawan. Yun guys, palabas ako ng ano. Maganda isla dito. Tara na. Grabe. Napakainit. Ganda pala ng view dito oh. Guys, nandito tayo ngayon sa may Key Point Bridge. Ito po yung nagdudugtong na tulay sa mga isla po dito. And guys, nag-high tide dito oh. Grabe.
High tide ngayon, kaya yung tubig umabot dito sa may pinakatulay. Pero kaya naman ng motor. Hirap nga lang. Yan guys, ito na yung tinatawag nilang Old Zigzag Road ng Quezon Province. Ang Atimonan Old Zigzag Road. Ayan o. Quezon National Park. Improved by President Ferdinand E. Marcos Sr. Wow, first time natin dumaan dito. Okay. Ang Atimonan Old Zigzag Road ay isinaayos noong 1969 sa panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang Atimonan Old Zigzag Road ay nakapaloob sa Quezon National Forest Park. Kaya ang lugar na ito ay isang iniingatang kagubatan sa probinsya ng Quezon. Ang Atimonan Old Zigzag Road ay isa sa pinakadelikadong kalsadahan sa Pilipinas dahil sa malabitukang korte ng kalsadahan dito. Dito mo rin matatagpuan ang mga millennial tree ng Atimonan, Quezon na umiidad ng lagpas 100 years. Yes, first time namin dito. Grabe, ang taas na ito, ano? Ang dami mga nagka-traffic, oh. Ginagabay na yung mga motorista para hindi mag-overshoot. Ah, pwede palang bumaba doon. Ayun. Pwede palang magpa-picture doon. No, ayan. Lambar niya. Sayang. Yan guys, nagpasta po tayo ngayon sa Atimonan Zigzag Road. Ang Old Zigzag Road dito sa Quezon Province. Ang ganda ng mga puno rito, ang lalaki. Talagang na-preserve nila. Kasi itong lugar na to is protected landscape dito sa probinsya ng Quezon. Itong kabundukan na to na dinadaanan natin ngayon. Ayan o, tingnan mo yung mga puno, lalaki. Mga millennial tree, kung tawagin yan dito. Dahil yung mga puno na yan is 100 years na ang tanda. Yan guys, ito yung kasama natin, papuntang Bicol. Yung dalawang motor na nasa unahan ko. Yung nasa unahan sila kuya at saka si Ate Roan. Tapos ito yung tropa namin. Si Gaso at saka si Ate April.
And guys, pababa na po tayo ng Quezon Protected Landscape. Ito ang kabundukan ng Old Zigzag Road. Pababa na po tayo ngayon. Haba pala ito, no? Grabe, ang haba pala nito. Reduce speed na. Ang laki ng puno na to. Ayan, nakababa na po tayo. Grabe, nilagpas natin yung bundok na yun, ano? Yan guys, ito yung magpapahirap sa biyahe namin. Inabutan na po kami dito ng ulan. Dito muna kami rito. May kapote kayo? Kapote namin, nabawas natin kami. Ayan. Nabawas natin. May kapote tayo dalawa. Wala ko ang dalawa. Sila ate wala. Mga sabi tayo, hindi tayo kapote. Diyan muna tayo. Pahinga muna tayo. May kapote kami. Sino muna kami rito? Okay. Tukpan ko muna itong bag. Baka mabasa. And guys, diretso biyahe na kami. Huwag na huminto yung ambon. Diretso biyahe na kami. Ang ganda rito, oh. Grabe. Yan guys, time check natin. 3:46 na po na hapon at
Andito na po tayo ngayon sa Plaridel, Quezon. At medyo maambon na naman po rito. Parang uulan ng malakas. Sobrang dilim ng kalangitan dito. Mga dinadaanan natin ngayon dito, puro coastal road. Ang gaganda, oh. Ito, ang ganda rito. Merong, ano ba, estatwa ng mga isda. Ayan, oh. Yun. Yan, guys. Papasok na po tayo sa bayan ng Gumaka. Welcome to Gumaka. Ganda ng pinaka-ano nila, oh. Isda. Tapos ito, oh, napakagandang coastal road. Guys, pinapakanan po tayo dito. Grabe, oh. Ang taas ng pakyat. Wow. Grabe ang taas na ito. Hindi ako na. Yes! Kala ko hindi aahon eh. Yan guys, dito meron ako nakitang mga signage. Basahin natin. Bicol via Bypass Road. Light Beckinson, Gumaka, Pitogo, Malunay, San Narciso Road. Diretso lang daw. Puntang Bicol. Diretso kasi ako. Grabe, ang taas ng mga dam dito, no? Ganda dito, oh. Wow. Ang ganda ng mga coastal road dito sa Quezon Province.
Time check po natin, 4:52 na po ng hapon. Halos mag-aalas 5 na po ng hapon. Andito na po tayo ngayon sa pinakabayan ng Lopez, Quezon. Bali, 6 na oras pa bago tayo makarating ng Bicol. Medyo matagal-tagal at mahababang biyahe pa bago natin. Pero sulit naman dahil ang gaganda ng mga coastal road dito sa Quezon. Papagas muna ako dito. Medyo mauubos na yung gas eh. Ito, mura gas dito. 50 pesos lang ang unleaded. Yes. Mura dito. Oh, shit. Unleaded pa po na ako. Yeah. And guys, tapos na ako magpagas dito. Full tank natin, 140. Diretso biyahe na kami ulit. Yan guys, dito may mga signage na naman. Kapag dumiretso ka doon, papunta yan ng town proper ng Lopez, Quezon. Ngayon dito ay dadaan. Pabicol tayo. Bypass road ng Calawag Diversion ang dadaanan natin. Time check natin, 5:22 na ng hapon at andito na po tayo ngayon mismo sa may pinaka-town proper ng Calawag, Quezon. Bali 5 oras pa yung biyahe natin bago tayo makarating sa pupuntahan natin sa Bicol. Bali, aabutin tayo ng gabi.
Bali mga 11 p.m. or 12 midnight. Nandun na tayo sa may pinakapupuntahan natin sa Bicol. Yan guys, papasok na po tayo sa probinsya ng Camarines Norte. Gateway to Bicolandia. Time check natin. 6:90 na po ng gabi. At yun nga, nandito tayo ngayon sa probinsya ng Camarines Norte. Abot na nga tayo ng gabi. At mahigit 4 na oras pa yung biyahe namin bago makarating sa Bicol. Doon sa pupuntahan namin, doon sa may batchmate namin. Batchmate namin mag-asawa, tapos kaibigan ni Ate Rowan, asawa ni Kuya. Tapos, first time ko lang dito sa probinsya ng Camarines Norte. Wala tayong idea dito sa lugar dito. Basta ang alam ko lang is pupunta nga kami ng Bicol. At doon kami matutulog. At kinabukasan, hindi ko na alam kung anong susunod namin gagawin. Bahala na kung saan kami pupunta bukas. Pero syempre, pupunta namin mismo yung Mayon. Kaya kami pupunta ng Bicol para makita nga yung ganda na Mayon volcano ng Bicol. Time check natin, 7:31 na po ng gabi. Kakain muna kami bago kami magpatuloy sa aming ginagawang biyahe papuntang Bicol. Dito. Kain muna kami rito. Yes. Ito ba yun? Palos lang po. Yan guys, kakatapos na namin kumain doon. Nagpahinga na lang kami doon. Time check natin, 8:32 na ng gabi. At diretso biyahe na po kami ulit. Bakbakan na ulit sa biyahe. Nandito na nga pala kami ngayon sa bayan ng Camsur. Hoy, maambod! Maambod dito.
Yan guys, ito yung pagdating namin ng Sipocot hanggang Legazpi Albay ay binabayo kami ng malakas na ulan. Kaya sa mga oras na yan, halos hindi na ako makapag-video dahil nga sa sobrang lakas ng ulan. Halo-halo na rin yung naramdaman ko sa pagdadrive. Inaantok ako. Tapos, yun nga, ang lakas ng ulan. Hanggang sa namahinga na kami sa may karinderya at natulog ako saglit dahil sobrang antok na nga ako. At kung dumating kami ng Legazpi Albay, dun sa may bahay ng batchmate namin is alas 3 ng madaling araw na kami nakarating dahil nga sa lakas ng ulan dahil pahinto-hinto kami para magpahinga. Kaya kung makapansin nyo sa dulo ng video na to, halos hindi na ako nakapag-video dahil nga yun nga lobat na yung mga gamit ko, malakas yung ulan, baka lumasa yung GoPro, kaya hininto ko na yung pag-video.